Di makapaniwala ang mga Marine sa sinabi ni Vegapunk na lulubog ang buong mundo sa dagat. Samantala sa Mocktown ay pinagtawanan lang siya ng mga tao. Maging sa Water 7 ay di sila makapaniwala sa sinabi ng scientist. Nagtanong naman si Duffy kung anong gagawin ni Magellan kung sakaling pasukin ng tubig ang Impel Down dahil responsibilidad nito ang mga preso. Kaya tinutokso niya itong magtungo na sila sa mas mataas na lugar. Samantala nababahala ang mga Marine sa kaguluhan na maaaring maidulot ng sinabi ng scientist. Desperado na ang mga Elder na maputol ang broadcast ni Vegapunk kaya nagwala sila sa lugar. Nagpaikot-ikot naman si Luffy upang di mahuli ni Saint Mercury. Pinaghahanap pa rin ni York ang pinanggagalingan ng video broadcast. Giit pa ni Vegapunk na isang kakaibang lindol ang magiging sanhi ng paglubog ng lupa ng 1 metro na makakaapekto sa tirahan ng maraming tao sa mga bayan sa buong mundo. At kung magkatotoo daw ang kanyang prediction ay isa lang daw ang sanhi nito. Ang mga pirata ang pinaginitan ni Saint Saturn dahil kay Vegapunk. Kaya lumaban si Nami gamit ang kidlat niyang si Zeus. Tapos umatake din si Brook gamit ang nagyayelong teknik, saka binaril ito ni Lilith ng bubble gun at si Usopp ay pinasabog ang mukha nito. Subalit pinagtutusok pa rin sila ng mga galamay na may hockey at pinrotektahan ni Chopper si Robin. Tapos pinagsalo nito ang mga galamay at panampalo na parang maso kaya naman napilitang gumamit ng Devil Fruit si Robin upang mailigtas ang mga kaibigan. At sa pag-aakala nilang katapusan na nila ay lumagpas naman ng Elder dahil nagmamadali na itong mahanap ang transmission snail. Inamin ni Vegapunk na gumawa siya ng isang bagay na nagbibigay ng only energy para sa malawakang pag-unlad ng mundo. Samantala sa paghahanap ni Saint Saturn ay nahanap niya ang kinaroroonan ng Mother Flame. Kaya pinuntahan niya ito at winasak ang isang transponder snail pero di rin ito ang hinahanap nila. Samantala pinauulanan nila ang bakal na giant pero napakatibay nito. Sila Luffy naman ay hinahabol pa rin ni Saint Mercury. Isiniwalat ni Vegapunk ang Void Century na itinatago daw ng kasalukuyang world government kaya ipinagbawal ang pananaliksik ng mga poneglyph na siyang pumapatungkol dito pero naging curious daw siya kaya pinag-aralan niya pa rin ito ng palihim. Dagdag pa nitong ang nilalaman na impormasyon ng mga poneglyph ay nangyari 900 years ago at ang pangunahing karakter dito ay si Joy Boy. Samantala si Luffy ay pinalaki ang kamao at sinuntok ng malakas ang malaking baboy ramo. Pero di umubra at sa halip ay nasunog ang kanyang kamao. At sinabi ni Vegapunk na si Joy Boy ang pinakaunang pirata sa buong mundo. Samantala sa isang kulungan sa G4 branch ay narinig rin ito ng mga nagpapanggap na Kid Pirates na dati ring nagpanggap na Straw Hat Pirates. Dagdag pa ng scientist na ayon sa poneglyph ay nagkaroon ng Great War sa pagitan ni Joy Boy at ng kasalukuyang world government. Pinagpapatay ni Saint Mars ang maraming transponder snail pero di pa rin ito tumigil. Wala daw nakakaalam ng ugat ng digmaan kaya naisip niyang magkaibang ideolohiya ang sanhi nito. At ang mga sandata daw sa digmaang iyon ay mas advanced pa kaysa sa mga sandata na meron sila ngayon. Nakita nila namin na dumadagdag ang mga ulap na naisip nilang si Edison ang may gawa upang ligtas na makalanding ang kanilang barko sa dagat. Nakontak ni Edison si Stossy at sinasabihan siya nitong tanggalin ang barrier at tumakas dahil ang mga Elder ay nakapasok na rin sa loob. Subalit parang ayaw na daw mabuhay ni Stossy nang dahil sa pagsisisi sa pagkamatay ni Vegapunk. Patungo na rin sila Jinbei pero nagrereklamo pa si Zoro kaya babanatan daw siya ni Nami mamaya. Samantala pinaligiran na ang barko ng mga giant. Si Atlas naman ay inilapag ang bangkay ng lumikha sa kanya. Habang sa labas ng barko ay kalaban nila si Elder Nosjuro. Kaya sumugod si Sanji gamit ang nag-aapoy na binti nito at nagpatuloy siya sa pag-atake subalit napatalsik lang siya nito. Hinawakan naman ito ni Kashi at saka aatakihin nila Oimo at Bonnie, subalit pareho silang nasa lag. Saka nito tuluyang tatapusin si Bonnie na mabuti ay nailigtas ni Frankie sa tamang oras. Saka nagbalik na ito sa tunay niyang anyo na isa palang bata. Dagdag pa ni Vegapunk na natapos ang Void Century sa pagkamatay ni Joy Boy. At dahil ayaw ng mga Elder na malaman pa ito ng mga tao ay hiniwan ni Saint Nosjuro ang buong Vegapunk Club kaya nahulog ang mga CP agents na nakakulong dito. Sinabi rin ni Vegapunk na ang mga isla ngayon ay dating isang buong kontinente na pinalubog lang dahil sa nangyaring digmaan na ikinagulat ng mga tao. Subalit napakaposible nito dahil sa nakaraang century ay nasa 200 meters na daw ang itinaas ng sea level. Na sa paghahalin tulad ay 1/4 lang nito ang malaking barko ng Navy at kasing taas naman ito ng isang bundok.
Giit ni Vegapunk na kagagawa nito ng tao at dahil sa mga nakalap niyang scientific evidence ay nasiguro niyang isang ancient weapon na kasalukuyan pang nag-e-exist ang nagdulot nito kaya naisip niyang di pa natatapos ang Great War. Humingi din ng tawad si Vegapunk sa paglikha niya sa Mother Flame na para sana sa only energy source ng mundo. Nakita ni Edison ang kaawa-awang sinapit ng mga CP agents. Saka nagmakaawa siyang tumakas na si Stussy. Nais daw sana ni Stussy na makaligtas si Coco. Kaya naisip ni Edison na pumapagitna lang talaga si Stussy sa kaguluhan ng dalawang panig kaya siya ang pinaka nahihirapan. Pumayag naman si Edison sa hiling nito basta daw siguruhin ni Stussy na makakasurvive siya. Humingi ng tawad si Vegapunk dahil nagamit daw ang Mother Flame upang burahin sa mapa ang Lulusha Kingdom na siyang matinding revelasyon para sa mga nasa kapangyarihan. Dagdag pa nitong merong 3 ancient weapon ang nais ni Joy Boy na ipasa sa susunod na henerasyon kaya napapaisip din daw siya kung mabuti ba ito o masama. Saka nagbabala ang scientist na ang mga ancient weapon ang magiging sanhi ng paglubog ng mundo. Sinabi rin nitong ang Roger Pirates lang ang nakatuklas ng pinakakompletong impormasyon tungkol sa Void Century. Nagtaka si York kung paano nalaman ni Vegapunk na siya ang nagnakaw ng Mother Flame. Kaya naisip niya kung napredict na ba ng scientist ang lahat sa simula pa lang. Samantala pinaghihigop ni Saint Jupiter ang mga CP agent at Seraphim. Dahil parte rin si York ng pagkatao ni Vegapunk ay naisip niyang ang transmission transponder snail ay nasa Iron Giant na napakatibay. Nagtataka din si Vegapunk kung ba't di na kumilos ang Roger's crew na nakatuklas nito. Sinabi na ni York na ang transponder snail na hinahanap nila ay malamang na nasa Iron Giant kaya agad na kumilos ang mga Elder para hanapin ito. Sa Pirate Island ay naisip ng mga pirata na maaari silang makahanap ng kayamanan sa lumubog na mga syudad kaya kailangan nila ng submarine pero mapanganib pa rin dahil sa mga sea beast. Samantala sila Mont Blanc ay magsasagawa na ng pagsisid upang maghanap ng kayamanan. Sa ospital naman ay nagpapagaling pa rin si Kobe. Subalit naisip nila na ito na rin ang tamang panahon para makialam ang samahan nilang Sword na isang top secret special force ng Navy sa pamumuno ni Drake na kanilang captain. Nagbabalak ng tumakas sila Nami. Subalit inaabangan na sila ng maraming Navy ship sa ibaba kaya inihanda ni Brook ang fuel ng coup de burst. Sa kasamaang palad ay sumugod sa kanila si Saint Nosjuro na wawasaki na ang Sonny. Kaya inihagis ni Jinbei si Zoro at buong lakas na pinigilan ng swordsman ang balak ng Elder. Sa ibaba ay patuloy ang pag-atake ng mga Navy ship sa giant ship. Si Sanji naman ay tinawag si Luffy at narinig naman sila nito kaya nalaman nilang paparating na ang captain. Saka pinag-utos ng 2 giant captain na ihanda na ang giant ship kaya umatake na rin ang mga sakay nitong giant sa mga pangahas na Navy ship na walang magawa sa kanilang laki at lakas kaya tila pinaglaruan lang sila ng mga ito. Subalit dumating ang mas marami pang Navy ship na winasak lang din ng mga giant pero si Vice Admiral Bluegrass ay nagawang mapinsala ang tagiliran ng giant ship. Tapos si Vice Admiral Doll ay inihanda ang malalakas niyang suntok na puminsala at tumapos kay Kashi. Napansin ni Luffy na wala na si Saint Mercury kaya pagkakataon na nilang tumakas. Dahil ang mga Elder ay nasa Iron Giant na pala na pinaghihinala ang kinaroroonan ng broadcasting snail ni Vegapunk. Kaya naman bago pa masabi ng scientist ang kinalaman ng lahat ng mga may pangalan na di ay pinatalsik na ito ng 5 elders sa dagat na tumama pa sa mga Navy ship kaya nawala ang signal ng broadcast at nabitin ang buong mundo sa mensahe ni Vegapunk. At habang lumulubog sa dagat ang Iron Giant ay hinahanap nito si Joy Boy.